Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga kakaibang bagay na tanging sa bansang Japan mo lamang makikita? Kaya mula sa pagrenta ng mga jowa hanggang sa tila ba pagligo mo sa Lucky Me Noodles ay pag-usapan natin ng 10 kakaibang bagay na sa Japan mo lang makikita. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, pagrenta ng girlfriend. Alam mo ba na may kakaibang nirerenta sa bansang Japan na hindi mo makikita sa kahit na anong panig ng ating daigdig? Ito yung pagrenta ng mga tao para gampanan ng role na kahit anong piliin mo kung saan pwede mong rentahin ang mga dalaga o binata para maging iyong jowa. O kaya naman ay magrenta ng mga matatandang tao para maging lola't lolo o magpanggap na iyong mga magulang. Madalas na ginagawa ito ng mga turista na bumibisita sa isang lugar sa bansang Japan upang samahan sila sa kanilang paglilibot at upang magkaroon din ng makakasama sa araw na iyon. Mukhang ilegal ang aksyon na ito ay aprobado ang pagrenta ng mga tao ng otoridad ng bansang Japan kaya't karamihan sa mga mamamayan ng bansa ay nagpaparenta sa mga tao upang pangdagdag pera para sa kanilang pang-araw-araw na mga gastusin. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik! Number 9, bansa ng vending machine. Sa lahat ng bansa sa ating planeta ay wala na atang makatatalo sa bansang Japan pagdating sa larangan ng mga vending machine kung sa ibang mga bansa ay kadalasang pagkain o inumin lamang ang makikitang ibinibenta ng mga ito ay sadyang naiiba ang bansang Japan dulot na halos lahat ata ng bagay ay pwede mong bilhin sa mga ito. Ang mga bagay na mabibili sa mga vending machine ay pagkain at inumin, baterya, kaha ng mga sigarilyo, mga prutas, golf ball, payong, damit, at kahit pa mga pornografiya ay nabibili din dito na talaga namang gumugulat sa mga turista. Sigurado ako na wala na talagang makikita pang bansa na mas talamak ang paggamit ng mga vending machine kaysa sa bansang Japan. Number 8, kakaibang mga game show. Sigurado akong napanood mo na ang isa sa mga kakaibang game shows na ito sa bansang Japan kung saan talaga namang mayroon silang mga bago at kakaibang mga palaro na sadyang hindi mo mapapanood sa ibang mga bansa. Kaya naman talagang hindi nakataka-taka kung bakit naging popular ang ganitong mga palabas ng bansang Japan para sa ibang mga tao. Ang TV shows na ito ay tinatawag na Batsu kung saan ang kadalasang tema ng palaro ay pag nagkamali ka ay tuluyan agad silang paparusahan kagaya na lamang ng pagkahulog mula sa slide, pagkabasa, pagkakain ng mga insekto o kaya minsan ng sakitan. Ang mga parusang nararanasan ng mga talunan sa laro ay sadyang nagbibigay aliw at tuwa sa mga manonood na naging dahilan para mas magustuhan ito ng mga tao at mas dumami ang ganitong mga palabas sa telebisyon. Number 7 is Square Watermelon. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong pakwan sa bansang Japan na pag nakita ng kahit na sino ay talagang magdudulot ng pagkagulat? Ang pakwan na ito ay ang Square Watermelon kung saan kapansin-pansin ang kakaiba nitong hugis na kaysa pabilog ay parisukat na talaga namang kinagulat ng mga mamimili. Ayon sa mga gumawa ng Square Watermelon ay gumagawa sila ng tila ba hulmahan at ilalagay nila ang prutas sa loob nito at hahayaang lumaki ng normal. Ang hulmahan ay magiging dahilan para mapuwersang maayon ang hugis ng pakwan para magmukha itong parisukat. Ang ganitong hugis ng mga pakwan ay talagang nagustuhan ng mga mamimili kung kaya't meron pang mga plano na gumawa ng iba't ibang hugis ng pakwan kagaya ng puso at iba pa. Ngunit ang mas gusto ng mga tao ay ang parisukat dahil mas madali ang mga itong ilagay sa kanilang ref at mas maayos ding hiwain. Pero kahit pa sadyang nakatutuwa ang pagkakahugis na ito ng mga pakwan ay sigurado akong hindi ka matutuwa matapos mong malaman ang presyo ng bawat isa sa mga ito ay halos umaabot sa $200 o halos 10,000 piso kada piraso. Kaya't kahit pa mainam ang Square Watermelon para sa pagtatabi o pagkakahiwa nito ay mas mainam naman ang presyo ng pabilog na pakwan. Number 6, ice cream na hindi natutunaw.
Ang isa sa pinakamasarap na panghimagas lalo na ngayong tag-init ay ang mga sorbetes. Ngunit dahil natutunaw ito madalas dahil sa init ng panahon ay talagang dapat mo silang kainin ng mabilis. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga ice cream na hindi natutunaw? Ang ice cream na ito ay matatagpuan sa bansang Japan kung saan ang mga ice cream dito ay hinahaluan nila ng polyphenol liquid na nagiging dahilan para hindi agad-agad matunaw ang ice cream kahit pa ibilad dito sa initan. Medyo mahal man ang ganitong uri ng ice cream kung saan kadalasang $5 o 250 pesos sila ibinibenta, ay madami pa ding mga tao ang gustong bumili nito dahil sobrang sulit ng mga ito. Pwede pang kainin habang naglalakad-lakad ka sa labas. Number 5. Capsule Hotel. Hindi na bago sa atin na ang bansang Japan ang isa sa pinakamaliit na bansa sa ating daigdig, kaya sadyang limitado ang espasyo na kanilang bansa. Kaya naman nakiisip ang ilang mga negosyante dito na gumawa ng isang uri ng kakaibang hotel kung saan tila ba matutulog sa morgue ang kanilang mga customers sa kadahilan ng ang bawat kwarto na ipaparenta nila ay mas malaki lamang ng kaunti sa mga kabaong. Pero hindi mo dapat malitin ang mga kwartong ito dahil ang bawat isa ay kompleto ng mga gamit mula sa ilaw, aircon, unan at kumot. Kaya't pwedeng-pwede ka na matulog dito. Natatakban din ang kortina ang bawat kwarto kaya't mayroon ka pa ding privacy. At dahil kumpara sa mga hotel na kailangan mong gumastos ng malaking halaga para manatili, ay mas pinipili ng ilang mga turista ang pagtulog sa mga capsule hotel para mas makatipid sa kanilang gastusin, lalo na't humigit kumulang $25 lamang ang bayad dito kada gabi. Number 4. Hitachi Seaside Park. Kung mapapadpad ka sa bansang Japan ay hindi mo dapat lagpasan ang pagkakataon na mabisita ang Hitachi Seaside Park kung saan talagang isa ito sa pinakabinibisita ng mga turista dahil sa ganda ng tanawin ng lugar kung saan napupuno ang lokasyon ng milyong-milyong mga bulaklak na talagang perpekto para sa pictorial o paggala-gala. At dahil sa sobrang ganda pa ng lugar na ito ay madalas na nagkakaroon ng kasalan o pag-propose dito. Ang panahon ng pagsibol ng mga asul na Nemophilia flower ay sadyang nakakagulat at nakamamanga. At dahil sinasabi na humigit kumulang 5 milyong mga bulaklak ang sumisibol dito taon-taon, ay hindi nakatakataka kung bakit napakadaming mga turista ang pumupunta sa bansa para lamang makita ang mga ito. Number 3. Sumo. Alam mo ba na ang bansang Japan ang natatanging bansa na mayroong sports na tinatawag na sumo? Kung saan dahil ang sports na ito ay sadyang natatangi lamang sa kanilang bansa, ay ginagawa na nila itong pambansang palaro kung kaya't naging simbolo na ng bansa ang sumo. Ang kakaibang sports na ito na hindi matatagpuan sa ibang mga bansa ay para bang wrestling, ngunit kinikailangan ng talampakan mo lamang ang didikit sa sahig, kung saan pag meron pang ibang bahagi ng katawan ng bumagsak sa lupa ay automatic na talo na agad ito. Madalas mong makita na ang mga malalaki at matatabang mga lalaki ang gumagawa ng sports na ito, ngunit walang limitasyon sa pangangatawan ng sumo, kung saan kahit na maliit lamang ang iyong katawan o malaki, ay pwede kang sumali dito basta't kakayanin mong makipagsabayan sa iyong mga kalaban pagdating sa palakasan. Number 2. High-tech toilets. Tila ba na pag-iwanan na talaga tayo ng bansang Japan dahil sa dinami-dami ng pwede nilang paunlaring teknolohiya ay pinili nila ang isa sa pinakamadalas nating ginagamit ngunit hindi masyadong nagpagtutunan ng pansin. Ang teknolohiya na ito ay ang mga kubeta na ginagawa na nilang high-tech kung saan hindi mo nakakailanganin pang imano-mano ang paglinis ng iyong puwitan dahil sa pindot lamang ng isang button ay may lalabas ng aparato na kusang maglilinis sa iyo. Napakadami pang iba't ibang pindutan ang mayroon ng makabagong inodoro na ito kung saan mayroon ding mga iba't ibang disenyo. Kaya't hindi lamang ito kapaki-pakinabang kundi pwede ding gamitin pampaganda sa ating mga tahanan. Number 1. Noodle bath. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong kakaibang estilo ng pagligo sa bansang Japan kung saan tila ba gagawin kang parang noodles? Ang pagligo na ito ay tinatawag na ramen noodle bath na ginagawa sa isang spa resort sa bansang Japan kung saan sinasabi na nagpapataas daw ang pagligo sa paliguan na ito ng collagen at nagpapaganda ng balat. Hindi lamang noodles ang nilalagay sa tubig dahil hinahaluan din ito ng mga sangkap at mga spices gaya ng totoong noodles kaya't sinasabi na pwede mo din kainin ang iyong pinapaliguan. Grabe! Ngunit dahil napunta na din doon ang mga dumi sa ating katawan matapos maligo, ay limitado lamang ang mga taong nagagawang tikman ang kakaibang noodle bath na ito.
At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaibang bagay ang matatagpuan sa bawat bansa sa ating planeta. Kagaya na lamang ng iba't ibang mga bagay na ito sa bansang Japan kung saan talagang natatanging sa kanila lamang ang mga ito matatagpuan. Kung kaya talagang naging pagkakakilanlan at identidad na ng bansa ang mga nakakagulat man ngunit nakamamanghang mga bagay na ito. Kaya para sa'yo, alin sa mga bagay na ito ang pinakagumulat sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.